Kasunod ng pag-atake, posibleng kagagawan daw ng Abu Sayyaf, seguridad sa mga paliparan, tren, palengke, pati mga kalsada, hinigpitan. Dude, there was an explosion right now. Some people got hurt. Go, please. Fuck, dude. Ang masaya sanang gabi ng mga nagpunta sa Rojas Night Market sa Davao City, naging bangungot bandang alas 10 kagabi. Kasunod ng malakas na pagsabog, sumama sa mga nagtumbahang upuan at mesa na may bakas ng dugo ang mga katawang wala ng buhay. It was a cylinder explosion, or I don't know what it was, but a lot of people are hurt and no one's moving right now. Ang pagsabog na record pa ng isang grupong may meeting noon sa loob ng isang gusali. Must be seen that people are moving from. Mabilis nagdatingan ng mga rescue team. Malapit lang sa night market ng Ateneo de Davao University. Dito nagpuntang ilan sa mga nanggaling sa night market kasunod ng pagsabog. Baka sa mukha nila ang takot. Nag-iiyakan din ang mga kaanak ng ilan sa tinatayang 70 sugatan. Malalim na yung sugat ko sa mata lang. Kasi nakaharap ako doon sa pagsabog. Mag-aalas 5 ng umaga dumating si Pangulong Duterte sa blast site. Pinuntahan din ng Pangulo ang ilan sa mga sugatan at ang morgue kung saan nakalagay ang mga bangkay. Isa sa mga bangkay ang hinalikan pa ng Pangulo. Dahil sa pagsabog, nagdeklara siya ng state of lawless violence sa bansa. Meron talagang vascular injury siya. As of now, sir, i-debride mo lang natin. It's going to happen in Maranao. Everybody. It's not allowed. Siguro mo ilis. So wala siya ilis pa na? Bikon, abinero do ito. Sorala. O dili ni. It's not martial law, but I am inviting now the armed forces of the Philippines, the military and the police to run the country in accordance with my specifications. Iniimbestigahan pa raw lahat ng posibleng anggulo. Pero posibleng may kinalaman daw ito sa bantang inilabas dati ng Abu Sayyaf.
Tingin din ng Department of National Defense, malamang Abu Sayyaf ang nasa likod ng pagsabog. That's why I said they gave us the warning. Not only in Hulo, but in other places. So, we were forewarned, we were ready, but I said, unfortunately, we cannot freeze or order people to stop to be searched because that would be fascistic. Sir, sinadya po Then ba it to, is sir? not a democracy anymore. Sir, That is the price of being a democratic state. Pero sabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa, Baka mamaya, part of narco-terrorism na rin ito. Di ba? Gusto nilang mag-ease up yung ating effort sa drugs. Ma-shift yung ating attention. sa ngayon, pinapaalalahanan ng lahat na maging mapagmatyag. Nagsagawa na ng reenactment ng PNP-CIDG sa blast site base sa salaysay ng mga masahista. Maraming tao raw ang nagkataong magkakasama sa sentro ng pagsabog ng mangyari ito. Maraming establishmento ang sarado ngayon sa Rojas Avenue. Nilinis na rin ang mga bahid ng dugo sa lugar. Jiggy Pia, sa ating panayam kay Davao City Mayor Inday Sara Duterte, sinabi niyang hindi dapat magpatinag ang kanyang mga kababayan mula rito sa Davao City sa banta ng terorismo. At katunayan, bubuksan nila ang Rojas Night Market kung saan naganap ang pagsabog sa kabila ng banta na kinakaharap ngayon ng lungsod. At sa kabila raw ng payo ng kanyang doktor, minabuti raw ng mayor na pumunta pa rin sa memorial para ipakita na hindi siya at maging ang kanyang mga kababayan natatakot sa banta ng terorismo. Narito po ang pahayag sa City Mayor ng Davao City. Well, yes, against the advice of the doctors, but kailangan ko kasi lumabas kasi dami namatay, daming nasa hospital, and it is my job as City Mayor. Hindi siya sumasagot talaga. Hindi siya nagsasagot. Sabi ko, yes, stay with me, please. Mga ayot lahat, maghingi tayo ng tulong. Labis ang pagtangis ni Ellen para sa asawang si SPO1 J. Adremesin. Magkasama pa raw sila kagabi sa Rojas Night Market. Naghiwalay lang sila para bilhan ng pagkain ang mister. Maswerte niyang naisama ang 9 na taong gulang na anak bago nagkaroon ng pagsabog. Too late na kasi yung sabog, grabe yung impact sa kanya. Yung mukha niya kawawa masyado. Pinapals ko siya. Wala nang pals. Sabi ko, patay. Paano to? Nakita ko yung kamay, wasak na wasak dito. Pina-check ko yung ulo niya, sabog yung ulo niya dito, banda, dito na side. Yun na yung reason, kaya pala hindi na siya nagasagot. Tsaka wala na rin siyang pulse. Isa si Adremesin sa dead on the spot sa pagsabog. Si Vanessa na hindi nagalusan sa insidente, pero ilang mahal sa buhay ang nasa ospital. Hindi yung ganyan na kapwa mo Pilipino, sasaktan mo para lang sa prinsipyo mo na hindi ka sigurado kung meron bang pupuntahan. Kuha ito ilang segundo matapos ang pagsabog kagabi. Walang tigil ang iyakan at paghingi ng tulong. Nakahandusay ang mga biktima. Lahat duguan. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang kumuha ng video sa tindi ng trauma na nasaksihan. Ang PNP tuloy ang investigasyon sa kung sino-sino ang nasa likod ng pagsabog. Nagsagawa sila ng post-blast analysis, crime scene reenactment at interagency command conference. Hindi bababa sa 4 na persons of interest ang hinahanap nila ngayon. Some people overheard yung kanilang mga conversations na hindi muna namin masasabi at this time. But we are pursuing that particular lead kung ano ang relationship ng tao na yon sa explosion. Tumanggi magkomento ang PNP Region 11 sa di umano'y pag-amin ng Abu Sayyaf member na si Abu Rami sa insidente. Any intelligence information, we treat it as threat, then we evaluate, we validate, and we take action as we validate this information. Mahigpit din ang seguridad dito sa Davao City kasunod ng pagdeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng state of lawlessness. Kabi-kabila ang mga checkpoint habang nakakalat din ang karagdagang puwersa ng pulisya at militar.